Canada bus. This is the rental car. Ang ganda, ang kinis ah. Makinis. And may sunroof, guys. Hi guys! Happy Monday! At another day, another buhay, Canada tayo. So ngayon ay Monday nga at holiday actually. Pero pupunta na siya ng Calgary kasi bukas may work siya. So Tuesday, Wednesday, Thursday ang na naman ang kanyang balik dito. Passenger muna tayo at sarap din umupo dito. Kaya lang sobrang baba talaga pag passenger ka kasi hindi mo kayang i-elevate yung upuan nito unlike doon. So, ang model nga pala nito, ang year model ng kotse na to is Toyota Corolla 2025. So, bagong-bago guys. At yung aming sasakyan na nabangga ay siya, Honda Odyssey 2006. So, medyo malayo yung age gap nila. Ayan. So, kanina nga pala guys, ay meron siyang ginawa. At nagsimula na pala siyang nag-car hunting. Simula nung Friday pa ba yun? Simula nung Friday ay nag-car hunting na siya dahil meron na nga binigay na amount para doon sa aming bagong kotse. At yung ira-write off siya, di ba? So, explain mo nga may natin. Oh, na-write off kasi mas malaki yung amount ng paggawa. Magkano yung amount ng amount? So, more yung than 12,000. More than 12,000 ang magagastos kung ipapagawa yung sasakyan namin. Kaya, ano yung ibig sabihin nun ni Ride? Sabihin nun, ni-write off ako. Kasi usually, ibabayad mo na yung sasakyan mo. Kung more than 80% ng value ng sasakyan mo, yung cost ng paggawa, usually i-write off nila. So ngayon, ni-write off nila. Kaya offer tayo ng pera. Which is depending on magkano yung na-value nila. Hindi yung kung magkano mo nabili. Hindi yung current market value. So yung current market value. So nabili namin siya 3 years ago. At ang amount ng nabili namin noon is 6,500 yung sasakyan na yun. No? At ngayon nga, magkano na lang siya sa market value? Market value, 3,800. 3,800, ganyan. May 4,000, ganyan. At saka yung mileage ng sasakyan namin, masyado ng 300,000. 300,000 na yung mileage ng sasakyan. 309,000 dahil nga malayo yung binabiyahe ko everyday. Kaya yun. So, magkano yung in-offer sa atin para i-write off? Yun nga, 3,800. 3,800. Plus may tax, kaya umabot ng 3,900. Tapos, nag-send ako ng mga receipt ng mga bago na ginagawa ko. Tulad ng alternator, which is one day before, kakapalit lang ang alternator. So, sinend ko yung receipt na yun. Eh yung yung bagong gulong kasama Hindi, din? Hindi kasama. Mga gano'n kasi hindi talaga. Ang valuation based sa kung meron ka bang in-add na value, hindi mga mini-maintain lang. Kasi mga yan, katulad ng alternator, although alternator, sabi nga nila, pang maintenance yun, hindi yung nag-add na value. Dahil bago mo lang gawa, binigyan pa rin ako ng amount, which is 50% ng cost ng alternator. Magkano ba yun? Yung alternator, 350. 360. So kalahati ng ganun yung sinama. Kaya umabot na ng 40,000 yung 4,000 yung valuation ng sasakyan. So worth 4,000 ang kailangan nating mahanap na sasakyan guys. So tignan natin, abangan natin kung ano yung sasakyan. Pero kahapon meron na siyang pinuntahan sa Beaumont. Medyo 30 minutes away ba yun sa atin? 24 minutes away sa amin, no? At nakita niya yon, din drive test niya na, mukha namang okay.
okay. Pero pagka nag 70 to 100 kilometers per hour ang drive mo, ay ano nangyayari? Nanginginig. Nanginginig na siya. Nagkakaroon ng vibration. Oo, ano pa naman ang binabiyahe ko guys, nasa highway ako palagi, no? So, Anthony Henday is 100 kph. Oo, so, or ganyan. Palagi mga So, araw-araw ko mararamdaman yung nanginginig at parang delikado yun guys, diba? So, sa mga may alam sa kotse dyan, ano yung ibig sabihin doon pagka ganon na bakit nanginginig kapag ka nag 70 to 100 kph na. So, kaya hindi muna niya. Although maganda yun, ano yung naganda dun sa kotse na yun? Kasi same year siya pero meron siyang sunroof. May sunroof siya. Tapos magkano yun? 4,000. 4,000. Sakto lang sa Oo. valuation. So Oo. tama-tama sana. Oo. Tapos leather seat. Oo. So yun yung upgrade. So, Maganda sana eh. Kaya lang oo nga. delikado. Paano naman kung mas maganda ba yung ano, bibili tayo ng brand new? Mahal ang brand. Nga Para guys. sa kaya. Darating tayo dun guys. Wait and see na lang tayo. So ngayon pala papunta kami dahil nga pupunta siya sa work tomorrow. Iyahatid niya yung sarili niya dito sa terminal ng ating bus. Canadian bus yun, di ba? Canadian bus. Canada ba? Na Canada bus. So yung from Edmonton to Calgary. Yung biyahe. So wala pa naman yata yung bus. Dito tayo sa Millwoods Town Center Mall. Okay, so habang nag-aantay tayo mga 3 minutes, kwento mo ng mabilisan kung ano yung nakita mong sasakyan kanina. Okay, bali may nakita rin ako sa kanina. Naghanap ako. Monday ngayon eh. Holiday. Kaya pinunta siya sa may bandang north. So 30 minutes from sa bahay natin. And ang based doon sa description, akala ko same lang sa Odyssey natin. Yung features. Same rin yung para EX lang siya. Pero nung dumating ako, ano pala siya? Upgraded. Tsaka 2007, hindi siya 2006. 2007 na Honda Odyssey. And meron, ang ganda nung meron din pala siyang sunroof. Hindi yun nakalagay sa ads. Pero nakita ko may sunroof. May leather seats. Tsaka may DVD sa gitna ng ano. Kasi meron kaming May anak DVD player kasi may monitor sa atin. Meron kaming anak guys na addicted sa DVD hanggang ngayon. So magagamit niya na yung DVD player. Yung DVD, yung ano niya, yung DVD, disc. yung mga disc niya. So may magagamit na pagkat. So, although maliit lang yung screen. At parang double lang ang Baka cellphone. parang ganito. Hindi, mas maliit pa dito. Oo. So hindi ako kasama guys kanina kasi marami tayong ginagawa sa bahay. Alam nyo na yung mga mommy duties natin. Holiday ngayon, so tinake chance ko na rin yung mga paglilinis ng bahay, pagpahinga na din. At ayun, so talagang ginrab na niya yung kailangan makuha na niya yon kasi itong sasakyan na to hanggang kailan na lang Bukas na lang to eh. Hanggang bukas na lang to guys. Tapos after doon tayo na may babayad. Oo. Hindi na yung insurance na magbabayad. So gagamitin ko pa rin to hanggang wala pa tayong madrive. Oo, kasi kailangan mag-aasikaso pa. After nung pag makukuha mo na yon, ano pa Pag yung na-register i-register pa. So kuha mo na insurance, register. Una kunin mo na yung sakyan. I-insurance and register. Matagal ba yun? Hindi ko alam, baka more than a week. 2 weeks, hindi ko alam. Kaya yun ang planuin natin. And ang cost naman nung sasakyan na yun, sa ads 4.2. So mas mataas yun sa kahapon na view mo na pinuntahan ko. Pero ang kagandaan nun, malinis siya. Tapos hindi nga na-drive, test drive ko eh. Hanggang highway, hanggang Anthony Henday na try ko ng 100 kilometers per hour. Tsaka 110 kilometers per hour, wala namang vibration. So 20 minutes ko siyang, 30 minutes ko nga siyang drive eh. Tagal ah. Para sigurado sure na safe pag ginamit. At pagkatapos noon, nung gusto mong i-test drive, ayun, binigyan ako ng discount pa. Binigyan ako ng discount. Sabi niya, instead 4.2, 3.6 na lang ako. Para yung amount na
na difference gamitin raw sa mga bagay na kung may papagawa. Then after ilang minutes habang kami nag-usap, nalaman na Pinoy ako, hindi na gusto naman Pinoy ako. Pero niya, from the Philippines. Bigyan niya ulit ako ng 100 discount. So naging 3.5 na total. Yun. So ngayon, di na nag-down ako. 500 pinadown sa akin para kasi sa Friday ko pa ako huli kasi punta ako kagad ngayon. Yung susi na sa'yo. Wala na sa akin. So sa Friday, sa Saturday ko huli ng umaga para makaraw pa. Ano yung hawak mo na, ano? Wala akong hawak. Bayad lang ako tapos nag-text lang sa akin na na-receive. So yun, at least meron na tayo. Para matuloy nga. So ngayon, nag-agree na ako sa... Dapat may copy ka ng mga ano. Okay lang. Yung 4,000 na in-offer sa atin ng insurance, nag-agree na ako, in-accept ko na sa email. Wala sila pasok yata ngayon si holiday. Although hindi siya start holiday sila. Ay yun, in-email ko na accept ko. Kaya hintay ko na kung gaano kabilis ibigay sa akin yung amount para mabayaran ko yung natitira. So 4,000, yung amount na 3,500. 4,200 talaga yun, hindi naman 3,500, so 700 savings. So yung amount na 4,000 na galing sa insurance, meron pa tayo 500 pang maintenance kung anong kailangan na use. Sana hopefully wala naman ganyan use. So yun, kaya buti ngayon hindi ko na inisip yun. At least less na inisip ko ngayon. Ang inisip ko na ngayon yung insurance, paano makuha yung amount. Tsaka yung rental car, di ba? Na i-extend natin hanggang kaya pwede na i-drive sa highway yung kaya sa daan yun sasakyan kasi wala pa mag-register. So sana mabilis na rin yun. Ang ganda nga naman yung buti, wag ka mukha sila ng kahapon pero mas year 2007 kaya 1 year mas bago ng isang taon and mas malinis yung ang ganda letters sa paglinis na rin. Tapos meron pa akong binigay na gulong pang winter tire tsaka yung ano ng gulong lalagyan ng gulong rim. So maganda yung rim niya, hindi yung ordinary rim na ano lang, kundi rim talaga yung magandang rim plus yung winter tire mayroon yung ano. Anong lahi? Winter baka siya Indian siya. At yung winter tire nga lang, sabi niya maluma na yun. Pero kailangan lang naman doon yung review. Kasi may winter tire na ako dati. So, wala lang problema. Okay. Excited na tayong magkaroon ng kotse ulit na talagang maida-drive natin ng sa atin. At ngayon natin na lang natin yung bus. At sana, ayun, pag mapapakita namin sa inyo yung kotse pag nakuha na. This weekend. So ngayon guys, paghatid ko sa kanya ay may dadaanan tayo dito sa Millwoods Town Center. Samahan nyo ako guys. Surprise! Bus is there. Yun ang bus. It's there. The Canada bus. Okay guys, so we're here in Millwoods Town Center at actually guys, it's a holiday today. Hindi ko alam kung open yung shop na pupuntahan ko. At tignan nyo naman ating hair. Ito yung hair ko kapag hindi ko siya pinaplansya or anong tawag niyan, minamanage. So ito siya and then it's super long na and I feel so heavy. Dahil, kakapagod, tas ang init ng panahon ngayon. Although yung init nito is malapit lang naman, alam nyo na, ilang weeks na lang naman, magiging fall na naman, malamig na naman dito guys. Pero syempre, ang init pa rin and talagang hindi ko na kaya, napapagod na ako dito. And this will be my first ever haircut in Canada. So, yung mga anak ko guys, yung halos lahat sila ako yung nagugupit. Pero lately, yung husband ko at yung aking only son
ay doon na sila sa barbershop kasi nakakapagod din maggupit guys. Minsan I cannot have all the time para gawin lahat ng bagay, no? At ang nagpapagupit na lang sa akin, itong dalawa kong anak. Ito yung dalawa. Actually, silang tatlo. And the other girl, ginugupitan ko din siya dati. Pero, nag-offer yung kanyang friend na magupit sa kanya. So, yun, okay naman dahil nag-aaral ng cosmetology yung kanyang friend. Kaya, yun ang nagugupit sa kanya. And, ayun, minsan hindi niya type yung gupit ko. So, syempre, hindi naman tayo professional. Nagtatry lang ako kung ano yung konting alam ko. Wala talaga akong alam sa paggugupit. Pero, alam niyo, manood ka ng YouTube, tapos try mo lang, intindihin mo lang kung paano. Although, especially yung naggupit ako sa kanila ng super ikli, ayoko talaga maggupit ng yung talagang sa jawline nila. Ayoko talaga yun kasi talagang hindi ko alam. Pero, ginawan ko lang ng paraan kung ano lang yung basta kung ano yung naintindihan natin sa pag-less the volume here, mga ganon-ganon. So, ayun guys, mukha namang okay. Hindi naman sila masyadong pihika na aking mga daughters na nagpapagupit sa akin and they trust me. So, ngayon naman guys, wala namang gugupit sa akin. So, I need to find yung recommended ng aking ka-church, no? So, pupuntahan natin yan dito sa Millwoods Town Center and hopefully, Filipina rin yung magugupit kasi sabi niya, kapag Filipino ka, Filipina rin yung magugupit sa iyo dito. So, tingnan natin guys kung tama ba at kung maganda ba ang kalalabasan nito, no? So, ang last gupit nito is 2003 pa nung sinundo ko si Celestia from the Philippines noong December 2023. Yan, nung pagdating namin dito, no? Yun yung huling gupit ko. So, ngayon, it's about time to chop chop! See you later! It's the center one. Ito ba to? Allure Salon. Do you do haircut here? Yeah? Nice. Parang ang tarik-tarik ng Pero masaya ha. Ang ganda din. Tsaka mura din din mga pagkain. Sabi ko saan kaya ang papagupit. Tapos sabi nung ka-church ko, Oo. dito daw siya nagpagupit. Pagbagsak na dyan siya. Okay. Kung clear natin. Okay. Yeah. Ayan. Tingnan mo. Ayan. Yun lang. Oh. Ganda. Ang buhok mo, and then push it. Ayan. Yep. Everything you do, i-ano mo lagi ang scalp, and then i-push mo lang. That's it. Yeah. Kasi diba, Little thing that will help you. The next day, the next day, the next day. guys, we are going to see the new car. Nakuha na. This is the new car, guys. Yes. Don't. That's the new car. Wow. Ito yung isang susi. Wow, ganda ng salamin. Nakitang-kita sa loob, ha. Kitang-kita sa loob yung salamin pag may kalat.
Wow, leather. She's looking for a baby seat. You can get it in the other car. Ako po, baka Oh, look at that. This is the rental car. Ang ganda, ang kinis makinis. And may sunroof, guys. Automatic pa rin yung door nito, yung ganun pa din. Ano automatic? Yung pag ginaganon, automatic pa din. Oo, super. Upgraded lang ito, merong sa... Puro gulong sa likod. Oo. Saan mo ilalagay yung mga gulong? Bukas si, kay Joel. Wow, nice car. Malinis pa. Pero ganito talaga, no? Yung ano niya, laging may dumi-dumi. Pag Ang walang... maganda yun, no? It has so much. Loka. Hindi bubuksa ko eh. Ah. Like the baby, like this new car. Look. Nasira yun. Which one? Yan. This one? Oo. Yeah. Dahil sa pag ano ng... Oo, maayos naman yun. Ano lang yun. Takit lang yun. Saraya may DVD, oh. Ayun! Pwede namin ito. Oh, i-testing. Buksan mo, may laman. Yan!